Ngayong araw po na ito, ako po ay nag-file ng COC sa pagka-mayor ng Caloocan City. Trillanes, pinagtawanan at binanata ng mga taga-Caloocan. Kawawa ka naman, Trillanes. Mismong mga taga-Caloocan ay ikaw ay pinagtatawanan. Sabi ko sa iyo eh. Hindi ako talaga sana ang ginawa mo, tumakbo ka na lang barangay captain diyan sa yung island na nawala sa atin. Sana doon ka na lang. Di ba? Sana doon ka na lang nagbarangay captain. Baka sakali may pag-asa ka doon, ha? Pero sa Caloocan ka pa talaga tatakbo, ha? Nako. Ito yung balita na pag-usapan natin. Malupit na malupit po itong balita na ito at dahil sa sobrang lupit, abay yung mga taga Caloocan abay nagulat, nagtaka at higit sa lahat, nagtawanan. Bakit kanyo? Mamaya, papakita natin yan kasi para naman baka sabihin nyo galing sa akin eh. Hindi galing sa akin yan. Galing po yan sa mga taga Caloocan. Pero panoorin po muna natin tong balita na ito na yumanig sa buong mundo dahil na may isa na namang dapat gawin ng nuisance candidate ito eh, yung mga ganitong klaseng tao, di ba? Samantala, tinuldo ka na po ni dating Senador Antonio Trillanes ang usap-usapan kung tatakbo siya bilang mayor ng Caloocan. Tinuldukan na daw ba? Ito naman si Julius Babaw. Oh. Ba't naman tinuldukan? Para mo naman sinabing tinapos na eh. Tinapos na yung pangarap ni Trillanes eh. Yung pala, tinuldukan na yung katanungan. Yun, kung tatakbo, hindi kasi una, nag-iinarte pa eh. Tatakbo o hindi pero pakialamero sa national issues, di ba? Pakialamero sa national issue yan eh. Bida-bida yan eh. Di ba? Tapos ngayon, yung pala, Caloocan ng tatakbo eh. Nang gulo-gulo mo? Trillanes, ang gulo-gulo mo talaga. Ha? Para naman sa update, makakausap po natin si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, ano ba? Tatakbo nga ba? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo mo? Opisyal nang nag-file ng kanyang certificate of candidacy itong si dating Senador Antonio Trillanes IV para nga sa pagka-alkalde dito sa lungsod ng Caloocan. Actually, kasama niya kanina yung kanyang katandem din sa pagtakbo para naman sa Vice Mayor na si PJ Malonzo. Mula nga doon kala ko kung sino yung malaking kasama niya political eh. family din dito sa Caloocan City na Malonzo. So, yan yung Malonzo, yan yung nabulok na rin. Maagang nabulok yan eh. Sa Caloocan eh. Isang beses lang ata. Hindi ko alam kung ilang beses naging mayor yan dyan. Pero ang bilis siya sinipa sa Caloocan eh. Dito ka nga matatawa eh. Ang laging sinasabi ni Trillanes, bagong politika, bagong mukha naman sa Caloocan. Yan lagi niya sinasabi, palitan ng mayor para may bagong ang bagong pag-asa, bagong pagbabago sa Caloocan. Pero ang kasama niya, bulok. Ngayon diyan ka matatawa talaga eh, di ba? Kasama niya, matagal ng sinipa o matagal ng tinanggal. Ibig sabihin kako, yung dating naging mayor, ayaw na ngayon ng mga taga-Caloocan. Di ba? Ibig sabihin, luma na yan. O, di ba? Ibig sabihin, ayaw na sa kanya ng mga taga-Caloocan. Pero, ang hilig niya sabihin, bago. Bago, luma sinama mo. Pabira ka naman, oo. Para kang yung presidente ngayon, bagong Pilipinas. Pero ang lahat ng inilagay sa posisyon, mga luma. Ay kung gusto niyo talaga ng bago, maglagay kayo ng bago. Di ba? Hindi yung puro lumang politiko rin ang kasama ninyo. Bago nga, lumang politiko naman. Paano naging bago yun? kanina talagang sinelyuhan na at opisyal nang makakalaban niya ang mga malapitan ito sa lungsod ng Caloocan. Yung mga katabi niya, mga nasa likod niya, pretending na mga na mga matitikas. Pero sa totoo lang, mga lang 'yan. Sa gigilid lang yung mga 'yan. Sa totoo lang yung mga feeling matitikas eh. Apo. So itong tatay, si Ray Malonzo, ay hindi tatakbo. Tatakbo din ang kanyang ama bilang district representative din dito sa Caloocan City. So mag-ama rin, tulad din ng malapitan administration
yung ama ng incumbent mayor ng Caloocan City na si Dale Malapitan, ang kanyang ama na si Oscar Malapitan ay tatakbo for electionist bilang first district representative din sa lungsod ng Caloocan. So talagang mag-amahan yung maglalaban-laban. Oo. Marami kasi ang nagulat kung bakit tumakbong alkalde si dating Senador Antonio Trillanes. Ano bang pinag-ugatan nito, Francis? Taga dyan ba sa Caloocan si Trillanes? Ulo rin eh. Sira ulo rin ito si Julius Babaw eh. Talagang marami kasi talagang nagulat kung bakit tatakbong mayor. Taga dyan ba yan? Gago! Di ba? Talagang pinagdiinan mo, no? Hindi, kasi alam mo, may punto dito si Julius Babaw. Bakit kanyo? Ang tagal ng napakaingay ni Trillanes, napaka-bunganga niyang balakatak talaga. Talaga nga namang napaka-daldal niyan sa media, pero kahit kailan, hindi naramdaman niyan sa Caloocan. Hindi ho naging senador siya. Pero wala hong nangyari na masasabi nating may impact sa mga taga-Caloocan. Kahit ikaw isang senador, hindi ka naramdaman sa Caloocan. Hindi ka nakita sa Caloocan. Di ba? Tapos biglang tatakbo ka ngayong mayor ng Caloocan. Nagets nyo? Kahit nga mismo si Julius Babaw na matagal na ho sa industriya ng telebisyon at ng news. Hindi nga niya parang sinasabi niya nagulat ang tao dahil sa biglang pagtakbo nito ni Trillanes. Walang kinalaman eh. Para bagang out of nowhere porket alam mo hindi ka na mananalong senador. Dahil alam mong talunan ka. Pagka bawat takbo mo sa national, talo ka lagi. So ngayon, hindi, sige, mag-local na lang ako. Try natin. Sa totoo lang, ito ang para sa akin, tama na mali. Bakit tama na mali? Mali para kay Trillanes na tumakbo bilang mayor ng Caloocan dahil siguradong olat siya dyan. Mali para sa kanya yan. Pero para sa atin, tama yan. Bakit? Para mapatunayan natin talaga na wala na ho talaga naniniwala dyan hindi ko na naman masabi pambira. Na wala na po naniniwala ho dyan sa tao na yan. Diyan sa pagsisigaw niya, kahol ng kahol, na pagrereklamo. Wala na hong nakikinig diyan sa tao na yan. Yan, kaya para sa akin, tama yung pagtakbo mo ng sumampal na sa mukha mo na walang nakikinig sa'yo, walang naniniwala sa'yo. Nakapanayam natin kanina si former Senator Trillanes at talagang taga-Caloocan daw siya sa North Caloocan. Bago pa nga daw ipanganak or mas matagal pa nga daw siya. Sabi niya kanina na nakatira na dito sa Caloocan kung ikukumpara dito kay current or incumbent Mayor Malapitan. Sabi niya taga dito daw siya sa barangay 169 sa Deparo, Caloocan City at talagang dito na daw siya pinanganak at lumaki rin. Alright, thank you so much Mobile Journal Francis. Ayun So, ayan talagang pinagmamalaki niya na taga-Caloocan daw ho siya, di ba? Yan po ang kanya. Ito, pakinggan lang natin yung interview niya. Sandali, hindi ko kasi nailagay ito. Lagay lang natin, ha? Ito, maganda ko kasi ang interview niyang yan para manggaling na sa kanyang bibig kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya tumakbo. Pakinggan na ho natin. Alam ko medyo nakakairita ho mukha nito pero tiisin na lang ho natin mga kababayan. Alam ko medyo hindi kasi para makita ninyo. Papakita ko sa inyo kung anong klaseng politika ang gagawin nito diyan sa Caloocan. Importante ho natin maunawaan. Kasi ngayon pa lang, tingnan nyo na yung ginagawa niya. Tingnan nyo na. Pasok. Ako po ay nag-file ng COC sa pagka-mayor ng Caloocan City. Bilang tubong barangay 169 ng Caloocan, ang layunin po natin ay maiahon ang ating mga kababayan dito at mula sa kahirapan at ayusin ang samot-saring problema ng aming lungsod. Ang tagal mong naging senador. Di ba? Ang tagal mo naging senador. Para pwede mong tulungan yung lungsod ninyo. Kung talagang taga-diyan ka sa Caloocan at ang puso mo ay para sa mga taga-Caloocan,
Ang tandaan natin na matindi ho ang masasabi nating mga allotment diyan sa pagiging senador. So pwede kang magpagawa ng kung ano-ano diyan sa Caloocan. Hindi ka nga naramdaman ng mga taga Caloocan, 'di ba? Tapos eto ka na naman. Sasabihin mo para may ahon natin sa kahirapan ng Caloocan. Ba't di mo ginawa noon? Senador ka. Mas matindi yun. Mas maano ka dun. Mas makapangyarihan ka dun. Bakit di mo ginawa noon? Kasi ngayon, tsaka ka mag-iingay. Pambira ka talaga, Trillanes. Oo. So, ito po ay bagong hamon, no? Sa aking buhay being a public servant. Pero ito po ay nararapat at napapanahon. So in the coming months will be very intense as we try to dismantle a corrupt political dynasty. Yan. Ayan na kagad. Ito na. Ayan na. Nagsisimula na kagad siya. Nagsisimula na kagad siya sa kanyang politika. Manira ng kalaban. Yan ang style ni Trillanes ever since sa politika. Tumakbong senador, kaya nga ang dami niya nakaaway eh. 'Di ba? Tumakbong senador, tumakbong vice president, ang kapal din ng mukha nito. Bakit ho kanyo laging ganyan ng kanyang? Wala ho kasi siyang accomplishment na sarili na maaring may pagmalaki. Kaya ang gagawin niya, itotorol na lang niya yung kalaban niya. Ibig sabihin, babanatan na lang niya ng babanatan yung kalaban niya. Sisiraan na lang niya ng sisiraan. Sabi nga nila, di ba? Kasi kung ikaw ay talagang merong masasabi nating nagawang maganda, di ba? Sigurado ko, ang gagawin mo, yung pagmamalaki mo yung maganda mong nagawa, accomplishment mo sa buhay mo bilang senador, bilang, alam mo yun, wala eh. Kaya ang tendency tuloy, dumihan mo lang ng dumihan yung mga kalaban mo. Yan ang ginawa niya sa mga Duterte. Kanino pa? Kaya lahat na kalaban eh. Di ba? Ang dami. Cayetano, Gordon, sino pa ba mga nakalaban niya? Enrile, di ba? Ang dami niya hong nakalaban, nakaaway. Bakit? Yun kasi ang style niya, manira na manira. Bumanat ng bumanat. Ito ang dapat. Alam mo, palit na lang kayo ni Mark. Models of Manila. Siya ang tumakbo senador, di ba? Ikaw na lang maging vlogger. Kasi yun naman na ugali mo, bumanat ng bumanat eh, di ba? Di ba? Gago! Hindi, totoo lang ha. Dapat yun na lang ang gawin mo kasi yan naman na ugali mo, manira ng kapwa eh. Ikaw talaga. Who is determined to hold on to Caloocan. Yeah. So magiging mabigat ba? Magiging mabigat para sa inyo yung laban ng incumbent mayor and with you, sir? Opo, lahat ng laban na politikal ay mabigat kasi sanay na ako dyan. Lagi ako nakikipag-away. Toxic na tao ko eh. Lahat, binabanatan ko eh, naaway ko eh. mo na yung makakalaban mo ay determinado na manatili sa pwesto. Kaya gagawin natin ang lahat para makumbinsi ang mga kababayan natin dito sa Caloocan. Alam mo sir, kung gusto mo makumbinsi yung mga taga Caloocan, sana nagparamdam ka noon pa. Hindi yung ngayon, susulpot ka, tas sisiraan yung mayor dyan. Ang pangit ng politika nito eh. Ang pangit maglaro ng politika nitong maman to. Ito ang pinaka-toxic na politiko sa Pilipinas. Pinaka-toxic talaga to. Kahit saan sa mapunta, para siya makalaban, aawayin niya lahat. Diba anong tawag mo dyan? Hindi, eto. Halimbawa lang, kunwari may jowa ka, meron kang gustong ligawan. Halimbawa, lalaki ka. Lalaki ka ba, sir? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi, kunwari lalaki ka. May karibal ka. Ang sabihin, meron kang kakumpetensya sa isang babae. Diba? Anong ginagawa mo? Kesa naligawan mo yung babae, ipakita mo sa kanya kung gaano ka kabuti, kung ano ang magiging buhay niya sa'yo, kung paano ka magiging masaya sa feeling niya. Di ba? Ano ginagawa mo? Sinisiraan mo yung karibal mo. Ganun ang ginagawa mo. Ay, yung karibal kong yan, walang pera yan. Ay, yung karibal kong yan, wala yan, wala. Oh. Ganun ang style mo, Trillanes.
style mo bumanat ng bumanat at dapat ko nga sa'yo, dapat mag-vlogger ka na lang eh. Sa bagay, nung gumawa ka ng channel mo, walang nanood, di ba? Dahil bulok talaga eh. Bulok ang ugali mo eh. Oh, di ba? Yun naman totoo eh. No. Wala akong naniwala sa kanya. Hindi, gumawa ng vlog yan ha. Sa channel niya sa YouTube, nagbukanta eh. Gago! Hindi, bakit nagmukhang tayo? Wala, nilalangaw eh. Oh. Hindi ko sinasabing tayo siya. Nagmukhang tayo, meaning nilalangaw yung channel niya. Oh, di ba? Grabe ka talaga, Trillanes. So, wala ka talagang silbi sa Pilipinas. Yes, but we have faced much more difficult challenges before. Kung maalala natin, noong 2007, tumakbo ako sa pagkasenador habang nakakulong. So, we hope to reignite that same enthusiasm. Wala na, nabola mo lang, nabudol mo lang yung mga naniwala sa'yo noon. Akala talaga yung patayo-tayo mong ganyan sa Oakwood ba yun? Yung pag ganyan-ganyan mo na akala mo ikaw talaga yung leader. Nabudol mo lang yung mga tao noon. Pero nung binuking ka ni Pangulong Duterte yung pinagagawa nyo sa Oakwood, nung nabuking kayo, wala na, pinandirihan ka na, wala nang naniwala sa'yo noon. Diba? O, kung sino naniwala sa'yo? Yung isang presidenteng meron ding may hewan ko? Excitement dito po sa aming kampanya sa Caloocan. Sir, yesterday binanggit po ni Mayor Malapitan na yung kanyang advantage daw ang itutalo sa inyo ay yung kanyang long public service sa local. Oh, yan daw. Tingnan nyo yung difference nung banat nila. Sabi ni Mayor Malapitan, ang advantage niya ay yung long record ng service niya sa Caloocan. So, si Mayor Malapitan, he's not talking about yung kalaban niya. Mayor Malapitan, ang sinasabi niya, yung record ko bilang matagal na ako nagserbisyo dito sa Caloocan. Oh. Tingnan mo yung sagot ni Trillanes kung ano ha. Masasabi niya po yan kung actually nag-serve sila, no? Base sa aming pag-iikot at pagkukonsulta sa iba't ibang lugar sa Caloocan, hindi naman naramdaman yung kanilang pamamahala. O yan ang sagot ni ang layo eh, 'di ba? Ang layo ng sagot ng isang matinong politiko. Hindi ko kinakampihan si Malapitan dito. Pero makikita mo kasi si Malapitan, kayo daw ang bahalang humusga. Hindi po ako kasi di po ako taga Caloocan eh. Kayo pong bahalang humusga kung totoo yung sinasabi ni Mayor Malapitan. Basta ako, may track record ako. Yun ang sinasabi ni Mayor Malapitan. Matagal na ako dito, may track record ako. Anong sagot ni Trillanes? Walang ano yan. Walang kwenta yung kalaban na yan. Oh. Instead of talking about ano bang nagawa ko sa bayan, ano bang nagawa ko nung dating senador ako, anong nagawa ko? Kasi nga, wala. Ang ginawa lang niya, bumanat at bumanat, manira ng kapwa senador, manira ng presidente, manira ng vice president, yun lang ang ginawa niya sa buhay niya. Kaya ngayon, hindi niya may pagbalaki sa Caloocan, di ba? Ganun lang ho kasimple ho yun. So, maaring technically, their family has been there, no, for so long, pero nakapwesto lang sila, ginamit lang nila yung poder para sa kanilang benepisyo. Ang ma-offer po natin yung ating proven track record sa Oakwood integrity, honesty at honest? Ikaw honest? Yung mga witness mo honest? Si Bicoy honest? Honest yun? Sir, wag naman tayo maglukuhan, tayo na lang eh. Pagiging staunch anti-corruption crusader. Hirap na hirap ka na, no? So dyan po magsisimula ang laban natin kasi maraming pondo. Anti-corruption. Sinasabi mo anti-corruption. Meron ka bang sinabi doon sa PhilHealth yung hindi ginamit at nilipat lang kung saan-saan? Meron ka bang sinabi sa mga congressman na ang laki-laki ng kanilang mga pondo
meron ka bang sinabi patungkol po dito sa flood control project na ang laki? 'Di ba? Ilang bilyon kada araw ang ginagastos ng gobyerno. Wala. Sa mga kalaban mo, marami kang pinupuna. Basta kalaban mo sa politika. Pero yung totoo talagang masasabi mong issue-based ka, wala ka dun. Ng kalookan ng nawawala, bunga ng korupsyon, at yon ang gagamitin natin sa pagbigay ng serbisyo sa mga taga-Caloocan. Nawawala daw ang mga kung sa Caloocan. Asan ang ebidensya mo na naman? Baka another Bikoy na naman yan. Key programs implemented. Okay. First, we will clean Tinatanong ko ano program na niya. the City Hall from corruption. No? Tatanggalin natin yung corruption kasi yun yung magbibigay ng extra. Yung mga media kasi hindi tanong. Ano ba yung corruption na yun? Anong ebidensya niyo sa corruption na yun? Na pondo na ito ang gagamitin natin sa pagpopondo ng iba't ibang programa. Wala. Meron kaming programa para sa mga Nauutal ka na. kabataan, sa estudyante, Wala. sa mga magulang, manggagawa, Wala. at sa mga senior citizen. Wala na talaga. PWD, no? Tapos, ito po, ang gagawin natin na most business-friendly city. Wala ka nang masagot. Nagigets niyo? Ang bagal na ng takbo ng kanyang pagsagot. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman siya prepared sa tanong na ano ba ang gagawin niya bilang mayor. Basta ang gagawin lang niya, manira na manira dun sa kalaban. Yun ang yan ang karakter ni Trillanes, character assassination. Diyan siya magaling. I-assassinate ng yung karakter ng kalaban. Awayin, labanan, banatan. Hindi niya nga alam kung anong isasagot niya, kung ano bang gagawin mo, anong programa mo kung sakaling maging mayor ka ng Caloocan. Ang Caloocan para ma-magnet namin yung mga gusto magtayo ng negosyo dito at ito ang lilikha ng trabaho para sa mga taga-Caloocan na yun naman ang magiging solusyon sa kahirapan. Okay? Eto, mga kababayan, baka sabihin nyo, ako lang ang nagsasalita niyan. Baka sabihin ninyo, bias ka lang kasi galit ka kay Kitirila. Hindi ako. Eto, tanungin natin mismo yung mga taga-Caloocan. Tignan ninyo kung papaano pinagtawanan si Trillanes ng mga taga-Caloocan. Pakingge. Sino po yung gusto nyong maging mayor para dito sa Caloocan? Para sa 2025? Malapitan. Tinanong, sinong gusto ninyong maging mayor? Di ba? Si Trillanes at saka si Malapitan. Sunod. Sino po yung gusto nyong maging mayor para dito sa Caloocan? Para sa 2025? Malapitan. Para sa 2025? Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Yun nga po. Pero tatakbo po siya dito. Tatakbo dito? Trillanes? Bobo ba yun? Grabe naman to si Sir. Baka mamaya hanapin ka niyan dyan. Alam mo naman yun. Pikon talo yung Bakit mo naman nasabing bobo ba yun? Grabe to si Sir. Pero sino na po yung sa inyo? Malapitan, syempre. Yun na po. Kabobo naman ng Trillanes, hindi naman taga rito yun Kita mo na. Mga taga-Caloocan yan nagsasalita na yan, ha? Mga taga-Caloocan yan, ha? Tinanong kung sino iboboto, Trillanes ba o Malapitan? Ano sagot? Bobo ba yun? Bobo ba yun? Bakit? Di naman taga dito yun eh. Gago! Grabe naman si Manong. Ulitin natin ha. Grabe yung sagot nito ni Manong. Medyo kakaiba ka rin, Sir, ha? Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Alam mo, sa mga kakilala kong taga-Caloocan, wala, shoutout kay Diego Latigo. Ang dami nagtatanong nga eh. Taga ano ba yan? Taga-Caloocan ba yan si Trillanes? Ewan ko. Ang huling pagkalang ko, taga-Ayungin Sul yan. Hindi ko alam mo talaga saan yan eh. Totoo. Yan ang tanong mga taga-Caloocan. Bakit kanyo? Ang tanong, bakit kanyo ganyan ang tanong ng mga taga-Caloocan? Alam nyo kung bakit? Hindi ho kasi siya naramdaman. Nung siya po ay senador,
Kasi dapat maramdaman ka eh, di ba? Kasi alam mo naman tayo, regional tayo eh. Ano ibig sabihin nun? Tayo yung tipong, taga sa amin yan. O, senador namin yan. O, taga dito yan. O, kaya lagi kang nagdumadalaw doon. Tumutulong doon, 'di ba? Lalo na nung pandemya. Oh, sabihin na natin hindi na siya senador nung pandemya. But still, since you are from there, matik na sa iyo kung ikaw ay public servant, tutulong at tutulong ka kasi taga doon ka. Etong mga mismong taga Caloocan, anong sinasabi? Taga dito ba yan? Ano sabi nila? Oh. Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Hindi nga po, pero tatakbo po siya dito. Oh, hindi daw taga doon. Tatakbo dito? Oh. Trillanes? Oh. Bobo ba yun? Bobo ba yun? Bakit naman bobo? Grabe naman si kuya, oh. Grabe ba si kuya, oh. Pero sino lang po yung sa inyo? Malapitan, syempre. Yun na po. Kabobo naman ng Trillanes, hindi naman taga rito yun Oh, Tanga ba yun? oh. Tara po kung sino. Hindi nga, malapitan. Malapitan po kayo. Yun lang po. Thank you. Oh, kita niyo yan, ha? Puro, lagi nilang sinasabi kasi hindi naman nila kilala yun, si Trillanes, eh. Hindi taga doon. Oh, yan ang sagot ng mga taga Caloocan, ha? Again, ulitin ko, hindi po ako. Tayo po ay mismong humingi ng opinion, galing yan, yung kung sino man yung nag-interview niyan. Humingi tayo ng opinion diyan sa mga taga Caloocan. Sino ba ang iboboto ninyo? Iboboto nyo ba ito si Trillanes? Isa lang ang sagot nila lahat, malapitan. Although ang pinakatanong diyan, taga dito ba si Trillanes? Bobo ba yun? Oh, yan ang sinabi nila, bobo ba yun? Oh. Ayan, ulitin natin yung part na yun. Oh. Gusto yung maging mayor para dito sa Caloocan? Para sa 2025. Malapitan? Malapitan. Para sa 2025. Sino ba tatakbo ng mayor? Trillanes at Malapitan. Trillanes? Opo. Hindi naman taga rito yun Hindi nga po, pero tatakbo po siya dito. Tatakbo dito? Trillanes? Bobo ba yun? Pero sino lang po yung sa inyo? Malapitan, syempre. Yun na po. Kabobo naman ng Trillanes, hindi naman taga rito yun Oh. Kabobo naman ni Trillanes, hindi naman taga rito yun eh. Oh. Siya na mismo, mga taga Caloocan na ho yan. Tanga ba yun? Tara po kung sino. Hindi nga, malapitan. Oh. Malapitan po kayo. Yun lang po. Thank you. Oh, yan po yung malinaw na malinaw. Tanong ng mga taga Caloocan. Ha? Taga Caloocan ka ba? Trillanes, taga Caloocan ka ba? Bobo ka ba? Yun ang tanong nila. Bobo ka ba? Taga Caloocan ka ba? Oh, mga taga Caloocan no nagsabi niyan, ha. Again, hindi po ako, mga taga Caloocan po nagsabi niyan. Pakisagot niya, Trillanes. Bobo ka ba? Taga Caloocan ka ba? Grabe, kawawa naman to si Trillanes. Pambihira naman kayo. Big kayo naman, ano naman kayo? Magbigay naman kayo ng kahit konti. Ano naman kayo? Gawin nyo na kahit barangay tanod, pwede na yun. Huwag nyo na masyadong ipagtabuyan si Trillanes. Gawin nyo ng barangay tanod yun, mama. Si kawawa naman siya eh. Pambihira, hindi na nga manalong vice president. Hindi na manalong senador, di ba? Hindi na manalong kung ano man. Oh, lalong-lalo na, ngayong mayor, di mananalo yan. Gawin nyo naman barangay tanod. Hindi ko alam kung ako nakikiusap meron lamang akong pakiusap, Mayor Malapitan. Kung kayo uli ho ay manalo, may isa lamang po akong pabor. Pwede nyo bang gawing barangay tanod si Trillanes? Kawawa naman po kasi siya. Feeling naman niya, matikas siya eh. Feeling naman niya, magaling siya. Ako yung dating sundalong na ganun sa Oakwood. Nag-warla sa Oakwood. Di ba? Magaling naman ako eh. O, di ba? Ano yun na lang ako. Gawin mo na lang. Ako, hindi. Gusto mo ganito. Ex-deal na lang tayo. Mayor Malapitan. Ikakampanya kita. Ha? Ikakampanya kita isang kondisyon. Pwede mo bang pag natalo mo which is yun naman na sigurado,
Pag natalo si Trillanes, pwede bang gawin mo na lang siyang barangay tanod? Kawawa naman, naaawa ko eh. Napapaya ko eh, mama. Masyadong masakit sa pakiramdam mo yun. Mantaki mo senador ka, hindi ka pa nanalong mayor. No? Gawin mo na lang barangay tanod, pakiusap. May pakiusap ako sa'yo, Mayor Malapitan. Pwede ko kaya ma-interview ito si Mayor Malapitan? Mayor Malapitan, baka naman pwede kitang ma-interview in the future. Pwede ho bang gawin nyo na lang? O kaya, kung talagang baka pwedeng endorso mo na lang siyang Homeowners Association President. Ganun. Diba? Baka pwede. Homeowners Association President na lang. Kawawa naman yung mama. Mapapagod yung laway niya kasi sira sa inyo. Wala man lang siyang pakinabang. Kawawa naman si Trillanes. Sir ha, Mayor Malapitan ha. O, kakampanya ko po kayo. Basta ipangako nyo lang sa akin. Nagagawin yung barangay tanod, di kaya tutulungan nyo siyang maging presidente ng barangay, ng kanilang asosasyon. Asosasyon ng mga... Ewan ko ba? Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.